magnanakaw uli at they were caught in the act. So nahuli nga dito itong tatlong tao. Tatlong suspect sa pagnanakaw sa kable ng CCTV camera ng Metropolitan Manila Development Authority sa Makati City. Nahuli na. Hindi pa namin hawak ang complaint affidavit ni alias Totoy. Ni minsan, hindi ko pa nakausap si alias Totoy. Kailangan namin yung affidavit ni alias Totoy. So nananawagan din ako kay alias Totoy kung nakikinig siya ngayong araw na ito na sana i-file mo sa amin ang iyong complaint affidavit. Napolcom handang magsilbing complainant laban sa mga pulis na isinasangkot sa pagdukot at pagpatay sa mga missing sa Bungero. Kaso, tatapusin sa loob ng 2 buwan, oras na maisapa na. Yung car rental company naman, pinarenta naman itong sasakyan sa isang Pilipino. So actually itong isang Pilipino ginamit pa yung pagiging empleyado niya ng gobyerno para ma-approve yung rental niya. 6 na Indian national sa 3 Pilipino inaresto ng National Bureau of Investigation dahil sa karnaping at estapa. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa rin paliwanag. Lato tayo nanghuhula pa rin. Di ba sabi niya, gusto niya ng trial. She wants a bloodbath. Bubble bath eh. Hindi bloodbath, bubble bath. House Prosecution Panel na isumiti na sa Senate Impeachment Court ang tugon sa pleading ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na articles of impeachment. Hiling na computers at ICT laboratory ng isang paaralan sa Bulacan. Tinugunan na ng Members Church of God International. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nagtangka na namang magnakaw ng kable ang mga kabataang kumuha sa fiber optic cable sa mga closed-circuit television camera ng Metropolitan Manila Development Authority. Lakas loob na bumalik ang mga ito sa lugar kung saan sila unang umatake, ngunit bigo na sila sa kanilang misyon dahil nakita na sila ng mga nagpapatrolyang pulis. Ito ang balita ni Jedner Resina. Magnanakaw uli at they were caught in the act. So nahuli nga dito itong tatlong tao. Naaresto na ang mga nagnakaw ng fiber optic cables ng mga kamera na ginagamit sa no contact apprehension policy sa bahagi ng EDSA Guadalupe. Ayon sa MMDA, nahuli ang 3 sospek nang muling bumalik dito sa kaparehong footbridge sa EDSA Guadalupe upang magnakaw muli ng kable ng CCTV camera. Hindi humano napansin ng mga sospek ang mga nagpapatrolyang pulis sa lugar. Na-recover sa kanila ang sari-saring klase ng kable at pamutol. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Procopio Lipana, sumailalim na sa inquest proceedings ang 3 at nahaharap sila sa kasong theft o pagnanakaw. Base sa report, ang sospek ay 2 lalaki at 1 babae na kasalukuyang nasa kustodiya na ng Makati City Police. Ayon kay GM Lipana, nagkakahalaga ng 104,000 pesos ang cable wires na nakuha ng mga suspect. Naibenta na sa junk shop, dinala na sa junk shop at may mga na-recover namang ebidensya yung ating kapulisan. Dahil sa nangyari, ilang oras na antala ang operasyon ng MMDA, ngunit paliwanag ni GM Lipana na hindi naman ito nagtagal at balik operasyon na rin sila agad. Ngayon ay pinag-aaralan na rin nila kung anong security measures ang ilalagay nila upang maiwasan ng maulit ang nangyaring pagnanakaw. Kung pwede nating lagyan ng mga barriers, lalagyan natin. Pero alam naman natin na hindi lahat ng pagkakataon pwede mong lagyan ng mga masyadong
protection. So ang gagawin na lang natin sa mga lugar na pwede na akyatan or what, siguro doon lang tayo maglalagay ng mga security measure. Kasama rin sa plano ay ang pakikipagtulungan sa Philippine National Police upang mapaigting pa ang seguridad sa katulad na mga lugar, lalo na at malaking bagay ang nagagawa ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa operasyon ng MMDA. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang magsilbing complainant ang National Police Commission o NAPOLCOM laban sa mga pulis na isinasangkot ni alias Totoy sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, tatapusin nila sa loob ng 60 araw ang investigasyon hanggang mailabas ang resolusyon oras na maisampa ang administrative complaint. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Alias Totoy, na sana i-file mo dito ang complaint mo para pagbigyan din rin ng pagkakataon ang mga pulis na ini-implicate mo na makasagot. At para dito sa isang patas na pagpupulong sa NAPOLCOM, magkaalaman na kung sila ay inosente o sila ay kailangan parusahan. Pinalulutang na ng National Police Commission si alias Totoy. Ito ay para magsampa ng formal na reklamo laban sa mga pulis na idinadawit nito sa kaso ng mga missing sabungero. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, wala pang nagtutungong complainant sa NAPOLCOM hanggang sa kasalukuyan. Wala pa rin aniya silang hawak na affidavit ni alias Totoy. Hindi pa namin hawak ang complaint affidavit ni alias Totoy. Ni minsan, hindi ko pa nakausap si alias Totoy. Kailangan namin yung affidavit ni alias Totoy. So nananawagan din ako kay alias Totoy kung nakikinig siya ngayong araw na ito, na sana i-file mo sa amin ang iyong complaint affidavit. Nangako naman si Attorney Calinisan na tatapusin ang investigasyon hanggang sa paglalabas ng resolusyon sa loob ng 60 araw kung agad na maisasampa ang reklamo. Maari magtagal ang isang kasong kriminal dahil napakahaba ng proseso. Pero sa kasong administratibo, ang gusto namin ay mabilisang disposisyon, 60 days, 60, upon the filing of the complaint. Sakali aniyang walang magsampa ng reklamo laban sa mga pulis, handa aniya ang NAPOLCOM na magsilbing complainant. Kasama sa kapangyarihan ng National Police Commission, ang motu proprio investigation. So, kung iisipin natin at isilipin natin sa Konstitusyon, Article 16, Section 6, ang kapangyarihan ng National Police Commission is to administer and control the Philippine National Police. Ang pinakamakapangyarihan na ahensya at na sumasaklaw sa Philippine National Police ay ang National Police Commission. Handa rin aniya nilang parusahan ang mga pulis sakaling mapatunayang nakipagsabwatan ng mga ito sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Kami ay gagalaw. Kung may duda o pag-aalinlangan ng sinuman, yun tinatanggal ko sa inyong kaisipan kasi ang NAPOLCOM hindi matatakot na mag-imbestiga at ang NAPOLCOM ay hindi natatakot na mag-impose ng penalties kahit dismissal man yan sa serbisyo kung kinakailangan. Nauna nang ipinag-utos ni Attorney Calinisan sa Inspection, Monitoring and Investigation Service ng NAPOLCOM ang pagsasagawa ng motu proprio investigation. Ito'y kasunod ng revelasyon ni alias Totoy sa media na mayroong 30 pulis na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa nasa 100 sabungero sa bansa. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang driver's license ng isang motor taxi rider dahil sa umano'y overcharging o labis na paniningil ng pamasahe. Sa isang video na kumakalat ngayon sa social media, mapapanood ang isang rider na sinisingil ang kanyang pasahero ng 2,000 pesos mula sa NAIA Terminal 3 hanggang Cainta, Rizal. Agad na nakarating sa kaalaman ng Department of Transportation at LTO ang nasabing video, kaya't pinatawan ng 70 araw na suspension
ang lisensya ng nasabing rider habang nagsasagawa ang mga otoridad ng investigasyon. Sakaling mapatunayan ng paglabag, mahaharap ang rider sa kasong improper person to operate a motor vehicle na may maximum penalty na pagbawi ng lisensya. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang 6 na Indian national at 3 Pilipino na sinasabing sangkot sa rent tangay scheme. Ayon sa NBI, isa sa 3 Pilipinong naaresto ang empleyado ng lokal na pamahalaan sa National Capital Region. Makikipag-ugnayan na rin ng NBI sa Bureau of Immigration para sa iba pang kakaharaping kaso ng mga naarestong foreign national. Ito ang balita ni Benedict Samson. The Director, Judge Jaime Santiago, would like to caution the community, the Filipino people, to have their business transactions and dealings with legitimate establishments or businesses. Babala sa mayroong car rental business. Nitong Martes, isang entrapment operation ang isinagawa ng National Bureau of Investigation sa isang casino sa Parañaque City matapos makatanggap ng sumbong mula sa biktima ng rent tangay scheme. Ayon sa NBI National Capital Region, nakipag-deal sa isang car rental company ang biktima dahil hirap na itong maghulog ng monthly amortization. Yung car rental company naman, pinarenta naman itong sasakyan sa isang Pilipino. So actually itong isang Pilipino ginamit pa yung pagiging empleyado niya ng gobyerno para ma-approve yung rental niya. Ngunit lingid sa kaalaman ng car rental company, isinanla na pala ng isang Pilipino na empleyado pa sa isang lokal na pamahalaan sa National Capital Region ang nasabing sasakyan. Kundi ang pakay niya ay para isanla ito. Dahil itong Pilipino na to ay may mga kagrupo pala na mga runner, financier sa mga kasino dito sa Metro Manila. So ipinasa niya ito sa grupo nila at pagkatapos isinanla nila ito sa isang Indian national. Ngayon itong isang Indian national naman, isinanla uli sa another Indian national na grupo. So ang pagkakasanla rito is 70,000. Sa naturang operasyon, 3 Pilipino at 6 na Indian national ang naaresto ng NBI. Nagpakilala pa ang mga Indian national na medical student sa isang paaralan sa North Luzon. Sinabi pa ng NBI na maingat ang galaw ng grupo dahil ayaw tumanggap ng cash para matubos ang kinarnap na sasakyan. Itong grupo ng mga Indiano, nakuha lang nila ng 70,000 yung sasakyan pero pinapatubos sila ng 450,000. So, kung makita natin parang 5'6" pero hindi 5'6" kasi 5'11". They always think na kapag chips, hindi kaya ng NBI na i-mark yung chips. Remember, we always resort to boodle money. So baka nag-iisip sila na nagpa-mark kami ng pera. So gusto nila to use the facility of the casino, gusto nila i-convert sa chips. And so when they accept or receive the chips, wala silang mark on their palmar aspect. Ayon naman sa government employee na suspect, aminado ito nagipit lang siya kung kaya napasok sa ganitong sitwasyon. Sana naman po, huwag ganong kabigat ang makakasa sa amin. Kasi nagkamali lang po talaga ako. Hindi po alam na magaling. Hindi na po mauulit. Itinanggi naman ng Indian national ang alegasyon. I don't know about that kidnapping or everything. I don't know about that. I didn't play anything for that casino or nothing. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang mga naarestong suspect na mahaharap sa kasong carnapping at syndicated stapa. Makikipag-ugnayan din ng NBI sa Bureau of Immigration para malaman kung may nalabag na immigration law ang mga Indian national. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi ipinagkakait ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang fuel subsidies para sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito ang sagot ng Malacanang sa ilang transport group na nadismaya dahil sa hindi natuloy na pagbibigay ng ayuda. Ayon kay Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro, may mga sitwasyon na hindi naman agad makakapagdesisyon ng Pangulo. Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, maibibigay lamang ang fuel subsidy kapag umabot sa $80 per barrel ang crude oil at dapat ay may sertifikasyon mula sa Department of Energy.
Ayon kay Undersecretary Castro, bumabasa ngayon ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Sa kasalukuyan po kasi ay kung di po tayo nagkakamali, umaabot lamang po sa 65 to 68 US dollars per barrel ang presyo ng krudo. World market. Global market price. So, hindi po agad ito matitrigger. Pero tandaan po natin kung anong po ang maitutulong sa kakayanan at naaayon sa batas natin at sa rules, hindi naman po ito ipagkakait ng pamahalaan. Nagpahayag na ng kahandaan ang Department of Justice o DOJ na tulungan ng mga testigo sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Indikasyon na kaya ito na handa ng makipagtulungan ang pamahalaang Pilipinas sa ICC? Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. Hindi direktang nakikipagtulungan ng pamahalaang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ibig sabihin walang pagbabago sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa isyu ng muling pagsali ng bansa sa Rome Statute. Ito ang iginiit ng Malacanang kasunod ng pahayag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na aasistihan nila ang mga tetestigo sa The Hague ukol sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Yusek Claire Castro, ang tutulungan ng pamahalaan ay ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong upang mabigyan ng hustisya. Ito rin naman anya ang posisyon ng Commission on Human Rights. At yan din naman po ang sinasabi ng Commission on Human Rights at ating kausap. Ito po ang kanilang mensahe. The CHR, as constitutionally mandated, has always made its services readily available to the extent possible to all victims, regardless of circumstances and status, in its pursuit of justice and accountability for alleged violations of human rights, whether local or abroad, with assistance of relevant government agencies if necessary. Paliwanag pa ng Malacanang, maaaring sabihing indirectly ay nakikipagtulungan na ang Pilipinas sa kaso ni FPRRD, ngunit ibaan niya ang pinaka-intensyon ng pamahalaan. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need. Sa tanong naman kung may basbas ba ni Pangulong Marcos ang aksyon na ito ng DOJ, sagot ni Yusek Castro, yun din naman po ang gusto ng Pangulo, mabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan ng hustisya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi kumpiyansa ang isa sa mga abogadong tumutulong sa mga biktima ng war on drugs sa proteksyong ibibigay ng Department of Justice para sa mga tetestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Cristina Conti, may agam-agam sila rito lalo na kung mga pulis ang magbabantay sa seguridad ng mga testigo. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Sa kabilang banda, kapag sinabi na ang magpoproteksyon sa inyo ay pulis, ay yun yung mga involved sa patayan. Kaya yung diskumpiyansa kumbaga sa kung sino ang magpapatupad ng protection, kailangan naming i-run through. Pero as a matter of principle, ay maaring pag-usapan. Hindi kampante ang isa sa mga abogadong tumutulong sa mga biktima ng war on drugs sa ibibigay na Witness Protection Program o WPP ng Department of Justice sa mga testigo sa kaso. Ito ang pananaw ni Assisting Counsel to International Criminal Court Attorney Cristina Conti matapos ihayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na nasa pangangalaga na ng DOJ ang nasa 4 na witness sa drug war ng Duterte administration. Ayon kay Attorney Conti, hindi pa nila alam ang parameters ng nasabing proteksyon dahil sa ngayon ay wala pa anyang nakikipag-usap sa kanila tungkol dito. Itong importante, para sa mga biktima, hindi sila komportable per se na kausapin ang prosecutor na dating nagsangkalan sa kanila
Kasi yan ang mga nagsampa ng mga kaso na related sa war on drugs. Samantala, hindi naman nagbigay ang Malacanang ng komentaryo sa usaping ito. Siguro po sa kanyang mahirap po magsalita kung anong po ang kanya nasa damdamin at nasa kanyang isipan. Siguro I'd rather not comment to the reaction of Attorney Conti. Sa kabilang banda, ayon kay Attorney Conti, posibleng madesisyonan na ang hinihiling na interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo. Posible na next week kasi may hindi pa tayo nakikita na order ng court dated June 18. At doon pala parang sinabi niya na dinedline na niya yung prosecutor tapos yung Office of the Public Counsel for Victims na mag-comment. Ngunit ayon kay Attorney Conti, nakikitaan ng ICC ang dating Pangulo ng posibilidad na tumakas o hindi makipagtulungan sa paggulong ng kanyang kaso. Kabilang sa mga idinahilan ng kampo ng dating Pangulo para sa pansamantalang pagpapalaya ay ang kanyang edad at kalusugan. Samantala, sakali mang mapagbigyan ang hirit na interim release ay gagamitin anya nila itong batayan para sa iba pang kaso na kanilang hinahawakan. Magagamit din po namin yan na parang precedent o dahilan para ipanawagan ng paglaya ng iba pa pong matatandang nakapiit dito sa Pilipinas. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaniyang unang opisyal na pagbisita sa ibang bansa matapos ang sagupaan kontra Israel, nagpasalamat si Iranian Defense Minister Aziz Nasirzadeh sa China sa patuloy nitong suporta sa panig ng Iran. Dumalo si Nasirzadeh sa pagpupulong ng Shanghai Cooperation Organization o SCO sa Qingdao, China kasamang iba pang defense officials mula sa mga bansang miyembro tulad ng Russia, India at Pakistan. Sa naturang pagpupulong, binatikos ni Chinese Defense Minister Dong Jun ang hegemonic at bullying acts ng anyay sumisira sa pandaigdigang kaayusan. Nananawagan ng Iran na ipagpatuloy ng China ang papel nito sa pagpapanatili ng ceasefire at pagbawas ng tensyon sa gitnang silangan. Lumagda sa kasunduan ng Ukraine at Council of Europe upang bumuo ng isang special tribunal na lilitis sa mga lider ng Russia. Kaugnay ito sa agresyon at iligal na pananakop nito sa Ukraine. Pangunahing layunin ng tribunal ang imbestigahan, mangalap ng ebidensya at magsampa ng kaso laban sa mga matataas na opisyal ng Russia, kabilang si Pangulong Vladimir Putin. Itinatag ang tribunal upang punan ang kakulangan ng International Criminal Court na walang jurisdiksyon sa krimen kaugnay ng giyera sa Ukraine. Pari namang tinutulan ng Russia ang tribunal at nagbantang ituturing na hostile act ang pakikiisa ng anumang bansa sa naturang tribunal. Itinanggi ni U.S. Attorney General Pam Bondi sa isang pagdinig sa Kapitolyo na alam niya ang mga ulat tungkol sa pagtatago ng mga Immigration and Customs Enforcements ng kanilang mukha sa pamamagitan ng maskara habang nagsasagawa ng mga raid. Ito ang balita ni Noel Poliarco. And this is what peace through strength looks like. Bilang bahagi ng pagpapakita ng peace through strength ng administrasyon, hinarap ni United States Attorney General Pam Bondi ang matinding pagtatanong sa isang Capitol Hill hearing ukol sa mga taktika ng ICE agents. Kinestyon siya ni Democratic Senator Gary Peters ukol sa mga ulat na nagmamaskara ang mga ahente habang nagsasagawa ng raid. Itinanggi ni Bondi na alam niya ito. That's the first time that issue has come to me about them. You're saying that law enforcement officers, when they cover their faces. Right. I do know they are being doxxed, as you said. Subalit ayon kay Senator Gary Peters, ang hindi pagpapakilala ng mga agent ay naglalagay sa peligro sa publiko at mismo sa mga opisyal. They have to identify themselves as law enforcement. People think, here's a person coming up to me, not identified, covering themselves. They're kidnapping. They'll probably fight back. That endangers the officer as well. And that's a serious situation. People need to know that they're dealing with a federal law enforcement official. Nagpahayag naman ng pag-aalala si Republican Senator Lisa Murkowski
Palaisipan sa kanya kung ang pagtugon ba sa immigration enforcement ay nagre-resulta sa pagbaba ng resources para sa paglaban sa marahas na krimen sa Alaska. Sinagot ni Bondi na hindi ito prioridad, ngunit madalas itong magkasama dahil nakukuha nila ang mga illegal aliens na violent criminals. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasawi ang 29 na estudyante habang kumukuha ng high school exam sa Bangui, Central African Republic. Sinasabing nagkaroon ng stampede nang magpanik ang mga bata dahil sa pagsabog ng power transformer sa loob ng paaralan. Dahil sa takot, marami ang nagtulakan at tumalon mula sa unang palapag ng gusali. Mahigit 200 ang sugatan at ang iba ay isinugod sa ospital dahil sa insidente. Nagdeklara ng 3 araw na national mourning si Pangulong Faustin Archange Touadera. Nangako rin ang Education Ministry na magsasagawa sila ng investigasyon sa insidente at maglalabas ng bagong schedule para sa pagsusuri. Isang lola sa Baguio City na hinihinalang na stroke sa ika-4 na pagkakataon. Naging maagap naman sa pagresponde ang UNTV News and Rescue Team at agad itong nadala sa ospital. Ito ang balita ni Leslie Widom. Pero parang may history na siya nag-stroke 4 times na ngayon. 4 times? Oo. Isang tawag mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Baguio, ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team kaugnay sa isang lola na hinihilalang na stroke alas 9:30 kagabi, June 26. Agad nagtungo ang rescue team sa 425 Happy Homes, Magsaysay, Baguio City, kung saan naroon ang pasyente. Nadatna ng grupo ang 76 years old na si Marcela Anaban habang kinakausap ng kanyang pamangkin. Tol, kabila. Tol, kabila. Ulo mo na. Ini-assess ng rescue team ang pasyente sa pamamagitan ng paghikayat na ito'y ngumiti, sagutin ang mga tanong at itaas ang 2 kamay. Kinunan rin ng vital signs ang lola at agarang inilagay sa backboard dahil hindi na niya kayang maglakad bunsod ng pagkahilo. Maingat na inalalayan at binuhat ng grupo ang pasyente pababa ng kanilang tinuluyan upang maisakay sa rescue van. Pagdating sa sasakyan, muling minonitor ng grupo ang vital signs ng pasyente habang binabaybay ang kalsada papuntang ospital. Nay, kamusta kayo, Nay? Tutulog kayo, Nay? Hindi na panaanto kayo, Nay? Hindi naman po. Dinala ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente sa Pine City Doctor Hospital. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbulta ng 6 million pesos ng Civil Aeronautics Board o CAB ang online booking platform na AirAsia Move. Kaugnay ito ng reklamo sa online platform dahil sa labis na paniningil ng pasahe sa eroplano. Ayon sa DOTR, ang pagpapataw ng multa sa online booking platform ay nangangahulugan na hindi nila papayagan ang anumang pang-aabuso sa mga pasahero. Nauna nang iniit ng AirAsia Move na compliant sila sa mga regulasyon na ipinatutupad sa pagbebenta ng plane tickets. Nilinaw na rin noon ng airline company na AirAsia na iba ang nag-ooperate ng online platform. Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na tanggihan o isantabi ang apelang dismissal ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Naisumiti na ng House Prosecution Panel ang tugon nito sa pleading ni VP Duterte sa kinakaharap na articles of impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Lahat tayo nanghuhula pa rin. Di ba sabi niya, gusto niya ng trial. She wants a bloodbath. Bubble bath eh.
Hindi bloodbath, bubble bath. Gawin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang hiling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court bilang tugon sa impeachment reply ng kampo ng Vice Presidente. Kasunod nito ay saka magbigay ng hatol ang korte. Kiit pa ng House Prosecution, hindi kailangan ng bloodbath. Natanggap na ng Senate Impeachment Court, Office of the Vice President at ng Defense Team ang reply ng House Prosecution Panel sa answer ad coetelam o impeachment reply ni VP Sara araw ng Biyernes, June 27. Apela rin ng prosekusyon, tanggihan ang hiling na dismissal ng kampo ng Vice Presidente. Ito ay dahil nakabatay sa misleading claims o mga maling pahayag at walang batayang procedural objections o pagtutol umano sa proseso ang mosyon ni VP Sara. Sa impeachment reply ng Vice Presidente, walang prayer for acquittal o pagpapawalang sala kundi dismissal o pagbasura sa kaso. Git din ni Attorney Bukoy, tagapagsalita ng prosecution team, walang sagot sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente at ang layunin ay agaran umanong i-dismiss ang kaso nang walang ginagawang paglilitis. Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations eh. Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Sa reply, kinontra rin ng prosecution team ang pahayag ni VP Sara na kakulangan ng jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court matapos ibalik ang Articles of Impeachment. Sa katunayan, naka-attach ang Articles of Impeachment sa summons ng Impeachment Court, nakatanggap ng kopya ang Vice Presidente at sinagot ito. Sa aligasyon namang paglabag umano sa one-year bar rule ang Articles of Impeachment, ang giit ng House Prosecution. Ang verified complaint ang natatanging reklamong initiated sa ilalim ng konstitusyon dahil hindi naman initiated o nai-refer ang unang 3 impeachment complaints sa House Committee on Justice. Sakaling ang i-dismiss ang Articles of Impeachment sa pamamagitan ng isang mosyon at boto ng simple majority ng senator judges nang walang isinasagawang paglilitis, wala na umanong ibang paraan ang prosekusyon kundi iakyat ang usapin sa Korte Suprema. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya, nandyan na yung sitwasyon eh. Babala pa nito kung hindi masusunod ang prosesong nakasaad sa konstitusyon kaugnay ng impeachment proceedings, ang magiging epekto nito. We are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Gayunman, nagtitiwala pa rin ang abogado sa proseso at gagampanan pa rin ng senator judges ang mandato nito batay sa saligang batas. Pre-trial na ang susunod matapos na maisumite ng defense at prosecution teams ang pleadings nila sa Senate Impeachment Court. Nakapaloob sa pre-trial ang pagmarka ng mga ebidensya ng 2 panig. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ng Senado ang sagot ng House Prosecutors sa tugon naman ni Vice President Sara Duterte sa summons sa kanya ng Impeachment Court. Ayon sa Senate Secretariat, depende na sa Impeachment Court kung ano ang susunod nilang hakbang at kung papayagan pang magsumite ng dagdag na pleadings ang magkabilang panig. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Based on the rules, the Vice President was required to file an answer, and then optional on the part of the prosecution to file a reply. They filed a reply.
Bandang 1:30 ng hapon nang dumating ang tauhan ng prosecutors ng House of Representatives sa tanggapan ng Senate Secretariat sa Senado ngayong araw. Bitbit nito ang 37 pahinang dokumento na sagot ng prosecution panel sa answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte sa samon ng impeachment court. Ayon kay Attorney Renato Bantug Jr., Senate Secretary na tumatayong Clerk of Impeachment Court, sa Lunes ay ipapamahagi nito ang mga kopya sa Senator Judges. Friday being a non-working day technically in the Senate, I'll be able to route this to the members of the impeachment court on Monday. So, but meanwhile, I have to scan and then photocopy. But the distribution to the members of the court will happen on Monday. Yeah, wala ka naman kasi mag-receive. Dahil nananatili pa ring miyembro ng impeachment court ang ilang outgoing senators hanggang sa tanghali ng Lunes, June 30, sinabi ni Bantug na bibigyan pa rin nila ang mga ito ng kopya ng sagot ng House prosecutors, habang ipapamahagi rin ang mga kopya ng mga kaukulang dokumento sa mga bagong senator judge sa 20th Congress. Para naman sa mga susunod na proseso, sinabi ni Attorney Bantug na nasa impeachment court na kung ano ang kanilang gagawin. Ang next na lang is mag-reconvene, sir. Again, that will be up to the impeachment court. And also the parties, if they wish to file anything in between now and in the future dates. So it's up to them really. So pwede pang may i-file po? Well, theoretically. Kaugnay nito, kinumpirma naman ni Attorney Reginald Tonggol, tagapagsalita ng impeachment court, na natanggap na ng korte ang sagot ng House prosecutors. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsumiti na ng sagot si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman sa mga inirekomendang kaso ng Kamara kaugnay sa umano'y maling paggamit ito ng confidential funds. Ang mga abogado ng Vice Presidente na sina Attorney Michael Powa at Attorney Paul Lim ang nag-file ng counter affidavit kaninang hapon. Bukod kay VP Duterte, siyang pang-opisyal mula sa OVP at DepEd ang pinangalanan bilang mga respondent sa kaso. Uupo na sa Lunes, June 30 ng tanghali ang mga nanalong kandidato sa nagdaang national and local midterm elections. Ngunit hindi lahat ng nanalo ay nakaupo sa pwesto kapag sila ay may kaso. Gaya sa unang distrito na Marikina City. Ito ay dahil hindi pa pinalang desisyon sa kaso ni Mayor Marcy Teodoro. Samantala, hindi pa rin makakapag-assume sa pwesto ang nanalong kinatawan ng Lone District ng Benguet na si Eric Yap. Kahapon lang inilabas ng COMELEC 2nd Division ang desisyon sa kanyang kaso at hindi pa ito naproproklama ng Provincial Board of Canvassers. Kaya naman yung Provincial Board of Canvassers ng Benguet ay maaari hindi pa mag-convene upang iproklama siya sapagkat siyempre hihintayin nila yung tinatawag na Certificate of Finality and Entry of Judgment. Hindi na magiging problema ng mga na-stranded na pasahero sa mga pantalan ng pagkain sa tuwing may kanselasyon ng biyahe dahil sa bagyo. Isang kasunduan ang nilagdaan ngayong hapon sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development at ng Philippine Ports Authority para makapag-imbak ng food packs sa mga pantalan at para sa mas maayos at maagap na food distribution sa mga daungan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. For safety reasons, may mga biyahe na hindi natutuloy. So, nagiging parang temporary shelter ang mga ports natin, mga terminal. Sa panahon ng bagyo at kalamidad, isa sa mga pangunahing naaapektuhan ay ang biyahe ng barko. Karaniwan na sa mga pantalan ang stranded na mga pasahero dahil sa nakanselang biyahe. Isa rin sa nagiging problema ng ating mga kababayan na stranded ang kanilang pagkain, lalo na't kung sakto lamang ang kanilang budget pamasahe ng barko. Kaya ngayong araw lumagda sa kasunduan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Philippine Ports Authority o PPA para sa paglalagay ng ready-to-eat food o RTEF packs. Nasa 120,000 food pack ang inihanda ng DSWD para ipamahagi sa iba't ibang pantalan sa bansa, lalo na sa mga lugar na laging may naitatalang stranded. So ang amin lang dito is to make sure na itong darating na
typhoon season, or nandito na yung typhoon season, kung sakali wag naman magkaroon ng mga mass strandings ulit sa iba't ibang mga port natin nationwide. Naka-pre-position na sa tulong ng Philippine Ports Authority, sila naman ang magtatago, sila na rin magdi-distribute, logistics sa kanila na sa amin lang yung laman. A few years back, naka 80,000 kami. At kung maalala nyo, yung katulad nga nun sa bagyong Christine, yung mga pantalan natin, bagamat walang mga biyahe, yun ang naging takbuhan ng mga kababayan natin for safe refuge. Layunin itong maging ligtas at komportable ang mga pasahero habang stranded sila sa mga daungan. Sabi ng DSWD, magiging regular na ang paglalagay nila ng mga ready-to-eat food packs sa mga pantalan. Bukod sa mga pantalan, maglalagay din sila sa mga regional offices ng DSWD para naman pang-ayuda sa mga biktima ng iba pang sakuna gaya ng sunog. So ang pauna talaga na mangyayari ngayon na protocol natin in terms of disasters, ready to eat muna. Bigay mo sa kanila para makakain na sila habang inaayos pa yung buong evacuation center. Kasama na rin dito ang mga nai-stranded sa mga paliparan, pero ang DSWD na mismo ang mamamahagi para dito. Kayang makakain ng isang pamilya na may 5 miyembro para sa isang araw ang isang box. Ito yung ready-to-eat food box ng DSWD na sisimulan ng ipakalat sa iba't ibang pantalan sa bansa. Tignan natin ang laman nito. Meron itong 5 pirasong tuna paella, biscuit para sa mga bata, 2 pirasong arroz caldo, 3 pirasong champurado. Sabi ng DSWD, mas maganda kung ipaiinit ito pero pwede na itong kainin. 1 pirasong chicken pastil, chicken giniling. Meron din itong food complement para sa mga buntis at mga bata at 5 pirasong wooden sport. Lahat ng ito dumaan na sa pagsusuri at aprobado ng DOST. Sabi ng DSWD, dumaan sa maayos na pagsusuri ang bawat laman ng food pack at premium ang mga brand na inilagay dito. Katunayan, nagsample sila ng food pack kasama ang mga pasahero. Yun nga po, may mga pinapakain din po silang mga sandwiches, pero based on my experience, parang hindi naman siya nakakabusog. Pero kung sakasakali mang ito, talagang pwede. Masarap po at saka nakakabusog. Nakakabusog po siya at masarap. Talagang pwede po. Pwede na siyang kainin kasi may may kanin, ulam. So, aprobado sa'yo? Opo. Sabi ng PPA, ipagpapatuloy pa rin nila ang pamamahagi ng mainit na lugaw sa mga pantalan sa tuwing may stranded para dagdag tulong sa ating mga kababayan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumailalim sa surprise drug test ang lahat ng mga commander sa Police Regional Office 6 kaninang umaga. Kabilang narito ang Regional Director, Provincial at City Director. Lain nito na maging malinis ang hanay ng pambansang pulisya sa iligal na droga at maging halimbawa sila sa kanilang mga nasasakupan. Ito ang balita ni Joan Ano. This drug test will ensure that our commander will have this personal integrity to lead, that they should be the one to lead their people and sila ang mangunguna na meron silang integridad para i-lead ng tao na walang bahid at magsimula tayo ng malinis. Nasa 50 police commander sa Western Visayas ang sumailalim sa surprise drug test kaninang umaga. Kasama dito ang Regional Director ng Police Regional Office 6 na si Police Brigadier General Josefino Ligan, mga Provincial at City Directors Deputies, Command Support Group, Regional Staff at Regional Chief Support Unit. Layo ng drug test na tiyaking malinis ang hanay ng Philippine National Police sa rehiyon kaugnay sa paggamit ng iligal na droga. Ayon kay PRO 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan,
Ang mga pulis ang dapat manghuli sa mga drug users at hindi sila ang mahuhuling nagdodroga. Let us always ensure the safety of our people. And to do that is we should come clean first. Dapat tayo ang mangunguna at karoon tayo ng moral ascendancy, tayo nang uhuli. And then dapat tayo ang malinis. Hindi tayo dapat ang inuhuli. Ang mga magpopositibo sa initial drug test ay isa sa ilalim sa confirmatory test. Kapag nagpositibo ulit sa ikalawang test, ay iimbestigahan sila at maaaring maharap sa kasong administratibo at kriminal. Inatasan din ng opisyal ang mga city at provincial directors na magsagawa ng drug test sa kanilang mga personnel. Target ng PRO6 na makapagsagawa ng random drug test kada buwan hanggang matapos ang nasa 9,000 pulis sa Western Visayas ngayong taon. Maliban sa surprise drug test, ang isang pulis ay kailangang sumailalim sa drug testing para sa promotion. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasawi ang 5 empleyado ng munisipyo sa Silay City, Negros Occidental matapos mawala ng kontrol at tumagilid ang sinasakyan nilang mini dump truck sa Batanes. Higit 166 million pesos na halaga ng floating shabu ang natagpuan ng isang mangingisda. At sa General Santos City, good vibes ang hatid ng mga kabataang content creator sa kanilang mga video ng paglilinis ng mga baradong kanal na puno ng basura. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Negros Occidental, 5 ang nasawi habang sugatan naman ang hindi bababa sa 20 pasahero dahil sa aksidente na kinasangkutan ng isang mini dump truck sa barangay Gimbalaon, Silay City. Batay sa investigasyon ng Silay City Police Station, nawalan ng kontrol ang mini dump truck kaya ito tumagilid. Kinumpirma ng Silay City Disaster Risk Reduction and Management Office na ang mini dump truck ay pag-aari ng LGU at lulan nito ang mga empleyado ng munisipyo. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni Silay City Mayor Jodith Gallego, sinabi nitong katatapos lang ng mga biktima na lumahok sa isang tree planting activity sa Sitio Lantawan bago nangyari ang aksidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang pamahalaang lungsod sa mga naiwan ng mga nasawing biktima. Sa Batanes, may na-recover na floating shabu na nagkakahalaga ng higit 166 million pesos. Ayon sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, natagpuan ito ng isang mangingisda noong June 19. 25 na vacuum-sealed plastic packs ang nakita ng mangingisda na palutang-lutang sa karagatang sakop ng Barangay Chanarian sa Basco. Tinatayang nasa 24.5 kilograms ang naturang iligal na droga. Ito ang pinakabagong tuklas na floating shabu matapos makita ang mga ito sa mga karagatang sakop ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan. Hinihikayat ng PDEA ang publiko na agad ipagbigay alam sa kinauukulan kung may matutuklasang droga. At sa General Santos City, good vibes naman ang hatid ng mga content creator na kabataan ng Kabotax TV. Ang kanilang content, linisin ang mga estero at kanal sa kanilang lungsod na punong-puno ng mga basura at nagiging dahilan ng pagbaha kapag maulan. Sa kanilang video, pinapakita nila ang pagtatanggal ng mga basura at putik na naiipon sa mga takip ng drainage. Sa ngayon, itinataguyod ng mga content creator ang kanilang advokasya na sagip kanal at hinihikayat ang iba pa nilang mga kababayan na makiisa sa adhikaing ito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang uri na sakit sa mata ang maaaring makaapekto sa ating paningin, lalo na sa central vision na tinatawag na retinal vein occlusion. Ano nga ba ang nangyari o nangyayari sa loob ng ating mata kung magkaroon nito? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So
So sa retinal vein occlusion, ang problema, nagkakaroon ng bara doon sa vein. No? Ang panlalabo ng mata ay karaniwan na sa matatanda. Ngunit bukod sa edad, marami ang maaaring maging sanhi nito. Isa rito ang tinatawag na retinal vein occlusion. Ito ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng bara o occlusion sa ugat ng retina. Kapag nabara ang vein, naiiwan ang dugo sa loob ng retina at nagiging sanhi ito ng pamamaga. Kaya ang mga pasyente ay maaaring makaranas ng malabong paningin o pagkita ng madilim sa kalagitnaan ng kanilang view. So usually, yung damage na nangyayari, halimbawa, pagka na-occlude na yung vein, no, hindi na makalabas yung blood sa loob ng retina, ang nangyayari, nagko-congest yung blood vessel, yung vein, tapos lumalabas yung laman. No? Pag lumabas yung laman papunta sa retina, ang nangyayari, namamaga. Ito yung natawag nating macular edema. No? And when this happens, mapapansin ng pasyente na there's going to be blurring of vision, lalo na sa central part of their view, no? Of course, itong central part kasi, it's very critical para sa yung sharpness or clarity ng paningin natin. And when this is affected, maaaring yung pasyente mapansin niya na parang may itim sa paningin. Ayon kay Dr. Joel Perez, isang ophthalmologist and vitreoretina specialist mula sa Makati Medical Center, kabilang sa mga nangungunang risk factors ng retinal vein occlusion ay ang pagtanda, high blood pressure at diabetes. Ang maagang pagkilala sa mga sintomas at pagpapasuri sa mga doktor ang susi sa pag-iwas sa permanenteng panlalabo ng paningin. So yung risk factors natin, first one is age. No? So 50 and above, tumataas po yung risk talaga ng mga tao na maaaring magkaroon ng occlusion. Another one is hypertension or high blood pressure. So very important yan. Diabetes is also a risk factor. Glaucoma, risk factor din. High cholesterol, risk factor din. High body mass index or yung mga medyo nasa bigger side. Yeah, sila po ay at risk din, no? And yung family history rin also plays a part. At para sa iba pang impormasyon ukol sa retinal vein occlusion, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wish granted ang kahilingan ng isang paaralan sa Bulacan. Ito'y dahil ipinagkaloob ng kanina umaga ang pangarap ng mga estudyante na magkaroon ng bagong Information and Communication Technology Laboratory Room na may mga bagong computers at air-conditioned pa. Ito ang balita ni Nestor Torres. Mabiyayaan kami ng isang computer laboratory room na sa naming hinagap parang imposible eh. Pero sa tamang dasal, talaga mataimtim na dasal namin. Hindi nawawala ng pag-asa si Ginang Elaine de la Cruz bilang principal ng Kalumpang Elementary School na mabibigyang katuparan ang matagal na nilang hinihiling na computers para sa kanilang mga mag-aaral. Hindi naman sila nabigo sa ika niya ay taimtim nilang panalangin dahil sa dumating na tulong sa kanilang paaralan mula sa Members Church of God International o MCGI. Ang dating luma at sirang classroom ng grade 4 noon, ngayon ay nabago na matapos na gawing laboratory na may 10 computer na nilagyan na rin ito ng aircon. Yan pong ICT lab natin ay binuo
ginawa ng buong pagmamahal ng ating mga kasamahan sa MCGI at sa pangunguna ng ating Kuya Daniel Rason. Buong pagmamahal na may ngiti sa labi, makaasa po kayo, ito ay aming buong pusong mamahalin, aalagaan at papahalagahan. Marami pong mga mag-aaral ang matutulungan nito. Ngayon, masaya ko pong masasabi ng mga mag-aaral ng Kalumpang Elementary School ay makakagraduate na may alam na sa computers at ICT literate. Labis naman ang kaligayahan ng mga estudyante, mga guro at kapitan ng Barangay Kalumpang sa natanggap na ICT Laboratory Room. Bukod pa rito ang pagsasaayos ng washroom area ng paaralan. Salamat po sa Diyos at kay Kuya Daniel Rason sa paggagawa ng ICT room or computer room sa pagkakatulong ng pag-aaral namin. Matututo na sila kung paano gumamit ng Microsoft Word, Excel, PowerPoint presentation na magiging edge nila pagdating nila sa mas mataas na level ng pag-aaral. At gayon din sa aming mga guro, mas mapapadali yung aming pagtuturo ngayon. Hindi mapagsiglan ng saya ng ating mga guro at mga magulang nung malaman nila na ganyan, sapagkat ang computer isang napakalagang bagay ngayon sa panahon nito, sa panahon na modernong panahon ngayon sa pamumuhay, sa pag-aaral, sa trabaho, kailangan po natin ng computer. Sa kanyang mensahe, binigyang diin naman ni Brother Daniel Rason ang kahalagahan ng paggawa ng mabuti sa kapwa na siyang giya ng MCGI sa bawat pagtugon nito sa mga nangangailangan gaya ng proyektong ito sa kapakinabangan ng mga mag-aaral at ng komunidad. Kami po ay naririto sa aming munting magagawa at makakayanan ay makapag-abot ng munting ambag para sa ating pong komunidad, para sa ating mga anak, sa ating mga mag-aaral. Ito po ay bilang pagkilala, una sa kabutihan ng Diyos. At ibig ko rin po na banggitin sa inyo, kami po sa MCGI ay nagtutulong-tulong para matupad yung kautusan ng Diyos. Nagbubawa po ng mabuti kung mayroon kaming magagawa. At sa ngalan po ng MCGI, ng lahat ng binubuo po ng members ng Church of God International at sa karangalan ng Panginoon na aming kinikilala at pinagsisilbihan, kung saan nakaukol ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri. Tanggapin po ninyo ang aming munting nakayanan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napansin mo ba, sa lahat ng lugar sa Pilipinas, isa ang BGC dito sa Taguig na napaka-organize ang mga kalsada. Sa tingin mo, bakit kaya? Alamin natin. Maganda rito kasi safety, maganda ang kalsada. Nakaraan, nandito lahat po talagang komportable ka rito. Kasi very pedestrian friendly siya. Tapos maraming ways to go around, yung mga mover ba yun? Basta yung sinasakyan. And then talaga parang malaki yung space. Paganda ng placements ng mga condominiums and then may katabing mga establishments tsaka yung malls, maganda talaga. Ang dahilan, ang BGC ay dinevelop gamit ang American-style urban grid system. Ibig sabihin, pantay-pantay ang kalsada, diretso ang alignment. Planned ang bawat corner at intersection. Hindi basta-basta dinugtong-dugtong gaya ng ibang urban centers.
Ang layout ng BGC nakaprograma para sa balance ng pedestrians, cyclists, motorists at open spaces. Kaya may maluluwag na sidewalk, bike lane at interconnected parks. Hindi katulad ng ibang syudad na nauna ang kapakanan ng sasakyan bago ang tao. At dahil dito, hindi chaotic ang traffic behavior. Mas predictable ang galaw ng sasakyan at mas madaling makahanap ng direksyon. Walang naguguluhan kung saan liliko. Bukod sa traffic, pinaprioritize rin ng BGC ang aesthetics at livability. Kaya may public art, tree-lined sidewalks at clear, uniform street names para madali mong tandaan ang location at makaramdam ng mas magaan na environment. Kaya kung nagtataka ka kung bakit masarap maglakad at mag-ikot dito sa BGC, yan ay dahil sa maayos at planadong disenyo ng lungsod. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ay, bigyan na po natin ang ating mga masugid na kausi ngayong araw po ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Gelson Canicosa, Frankson Podol at Lito Mempin. Maraming salamat din kina Emmanuel Cervantes, Elmer Candongo at Merly Labasbas. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 15 at 23 na nagsasabi, ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig at ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gandang gabi po.